Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the memorial of Saint Clement I, Pope and Martyr. Ngayon po ay Sabado at bukas ipagdiriwang natin ang Solemnity of Christ the King. Hudyat din po ng ito ang huling linggo natin bago matapos ang kalendaryo ng ating simbahan o ang pag-uumpisa ng Adviento o Advent season. Mga kapatid, pinapaalala sa atin ng mga pagbasa natin ngayon na mayroon pong kamatayan at lahat tayong mamamatay o dadaan sa pintuan ng kamatayan. Paalala na hindi po tayo panghabang buhay dito sa ibabaw ng mundo. Paalala po na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay maglalaho, magtatapos, mauubos, kakalawangin, mawawala. And so it's a good reminder for us that everything in this world is ephemeral or fugacious. Panandalian, mawawala, o hindi panghabang buhay. Pero sa kabila ng katotohanan ng kamatayan, ang ating mga pagbasa ngayon ay binibigyan tayo ng pag-asa. Ng buhay ay hindi po nagtatapos sa kamatayan. Ito yung pananaw ng mga Saduseyo. Para sa kanila, kapag namatay ang tao, wala na. Patay na, ending na, wala na. Kaya po sinubukan nilang i-challenge yung itinuturo ni Jesus patungkol sa muling pagkabuhay. At gumawa po sila ng isang kwento, ng isang senaryo, ng isang kaso na ang isang babae pinakasalan ng panganay at lahat ng mga magkakapatid na 7 ay napangasawa kasi namamatayan. Nakakaawa naman, hindi po ba? At ang tanong nila sa sinasabi ni Jesus na muling pagkabuhay, sino ang magiging asawa nito? And Jesus tried to brush them off first by telling them that in this world, we are getting married and we are given to marry. There is marriage. But in life after, in the world, there is no longer marriage. Wala nang kasal, lahat ay buhay, kapiling ang Diyos. Pangalawang ginamit ni Jesus ay yung senaryo ni Moses sa harap ng burning bush, kung saan nagpakilala ang Diyos sa boses na He is the God of Abraham, Isaac, at Jacob. He is the God of the living. Mga kapatid, paalala po sa atin ito na ang buhay ay magtatapos pero mayroon tayong pag-asa na mayroong mas magandang buhay. Kaya lahat ng hirap natin, lahat ng pagsasakripisyo natin, ialin natin sa Diyos. At sana huwag tayong mawawalan ng pag-asa at mawawalan ng lakas ng loob at ng gana na lumaban sa buhay, sapagkat ang alam natin sa pananampalataya natin sa Diyos na buhay, may naghihintay na mas magandang buhay para sa ating lahat. Kaya lumaban lang tayo, magsumikap tayo, magpursige tayo, at huwag tayong mawalan ng pag-asa, sapagkat ang Diyos ay buhay at hindi tayo mapapaasa. Sa ating unang pagbasa ngayon, binigyan tayo ng example ng 2 witnesses na humarap sa maraming pagsubok, paghihirap, pero ngayon sila ay napagkalooban ng buhay na walang hanggan sa langit. Kaya po sa ating lahat ng paghihirap sa mundo ay magtatapos at sana kumapit tayo na may pag-asa sa Diyos na buhay, na mayroong pong mas magandang buhay, may mas magandang iniaalok at iaalok ang Diyos kapag tayo'y mananatiling tapat at may pananalig o pananampalataya sa Kanya. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like,
i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.